dapat kayong magliwanag ng kabutiha'y mahayag, at Diyos ang siyang matanyag. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, walang nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay tatakluban ng banga o ilalagay sa ilalim ng higaan. Sa halip ilalagay ito sa talagang patungan upang makita ng mga pumapasok ang liwanag. Walang natatago na hindi malalantad at walang lihim na di malalaman at mabubunyag. Kaya pagbutihan ninyo ang inyong pakikinig, sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa, ngunit ang wala ay aalisin, pati ang inaakala niyang nasa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo mo na ang lahat. Tayo po bilang mga Kristiyano, nung tinanggap natin at tayo ay nabinyagan, tinanggap natin ang kandila na nagsisimbolo ng liwanag ni Kristo. Lalo na ho sa mga naka-attend ng binyag, naging ninong o ninang na, may kandila na inaabot sa magulang ng bata bilang paalala at pagpapahayag na ang tinatanggap niya ay ang liwanag ho ni Kristo. Kaya ang hamon po sa ating lahat ng mga Kristiyano at binyagan na ang liwanag ni Kristo ay huwag nating takpan. Ang liwanag ni Kristo ay huwag nating itago, kundi ang liwanag ni Kristo ay paningningin natin sa ating buhay. Kaya nga ginamit ni Jesus ayon sa Ebanghelyo ni San Lucas ang isang larawan na pag may nagsindi nga naman ng ilaw, hindi naman ito tinatago sa ilalim. Hindi naman tatakluban ito. Kung hindi ilalagay sa patungan para makita at liwanagan ang lahat. Tayo ho, bilang mga Kristiyano, ang taglay natin ay ang liwanag ni Kristo. At ito po yung misyon natin, na maging liwanag sa sanlibutan, magdala ng liwanag ng kapayapaan at pag-asa, hindi tagadala ng dilim. Ang misyon natin, magbigay liwanag sa iba. At paano natin gagawin itong pagbibigay liwanag sa iba? Pwede nating simulan sa pagbabahagi ng pananampalataya natin. Kasi hindi ba pag binabahagi natin ang salita ng Diyos, doon tayo nagiging liwanag, lalong-lalo na sa mga tao na hinahanap ang Diyos dahil nasa dilim sila. Sa pagpapahayag natin ng ating pananampalataya, sa pakikinig natin sa mga tao ng pakiramdam nila ay nasa kadiliman sila at naliligaw, yung handa kang makinig, handa kang makilakbay, lalong-lalo na kung may kamag-anak ka, mahal sa buhay, o minsan anak, na dumadaan sa isang madilim yugto ng kanyang buhay, maging diyan para sa kanya, handang makinig, handang dumamay. Doon ka nagiging liwanag sa taong iyon na sa tingin niya siya'y nasa kadiliman. Kaya ho, kahit na tayo nagsisikap ho mamuhay
bilang isang mabuting Kristiyano, aminin din natin, no? Minsan may mga taong ayaw sa atin. Ayaw sa ating pagpapahayag ng katotohanan. Ayaw sa atin dahil pinapahayag na hindi nila gusto ang liwanag, gusto nila ang kadiliman, no? Sabi sa Biblia, dumating ang liwanag, pero ayaw ng mga tao sa liwanag at mas gusto nilang manatili sa dilim. Pero may pangako ang Diyos sa ating ebanghelyo. Kahit man ang pananampalataya natin ay pilit gawing lihim ng iba, na ayaw pag-usapan at sasabihin, sa'yo na lang yan, uusbong at lalabas pa rin ang mabuting balita sa ating mga bibig. Because no one can stop the spreading of the gospel. Kahit gawing lihim ang pananampalataya, kahit gawing lihim ang mabuting balita, lalabas at lalabas ang katotohanan ng mabuting balita. Lalong-lalo na sa mga Kristiyanong inuusig ngayon dahil sa kanilang pananampalataya. Kahit nasaan man kayo, sasabihan kayo ng, wag na yan, wag ka na magsimba, lalampas ka sa langit. Wag ka nang pumunta doon, malayo yun. Pero dahil sa iyong pananampalataya at debosyon, patuloy ka pa rin. Salamat kapatid, nagiging liwanag ka ng sanlibutan. Walang makakapigil sa pagpapahayag ng mabuting balita. Ito ang ating misyon. Ito ang tawag sa atin na mahal na pong Jesus Nazareno, na ang liwanag niya ay taglay ay paningningin natin sa ating buhay, sa pagpapahayag natin ng ating pananampalataya at sa ating pagdamay sa mga kapatid natin na ang tingin nila at pakiramdam nila sila ay nasa kadiliman. Maging liwanag tayo sa iba. Amen.